Wow, may pag-alarm, naka full volume pa, pero pustahan tayo, papatayin na yan, tapos matutulog ulit dahil hindi pa naman talaga start ng shift. Oh, teka, bakit ka bumangon? Ano to, pakitang tao? Sa bagay, mainam na magluto gamit ang pinakamaitim ang pet na kaldero na sing itim ng budhi ko. Alas 6 na pala ng umaga, 2 PM pa naman ang pasok ko, pero bilang isang tamad na pabigat, magluluto na muna ako ng almusal para mas lalo akong tamarin mag-work mamaya. Lalagyan ko nga pala ng mantika. Oh no! Ang dab ko naman, nadamihan ko pa ng mantika. Prito lang kasi dapat to eh. Bakit kasi pabago-bago ng isip? Gusto pa gawing sizzling? Well, sa bagay, kaysa puro prito, why not try naman ng ibang luto? Teka, baka mapunta pa to sa gaslighting sa mga kagaya kong dumb and unproductive ah. Game, seryoso na. Sa totoo lang, nung napanood ko yung nag-viral na video about working on-site versus work from home, napatanong ako sa sarili ko. Am I dumb? Naging tamad na nga ba talaga ako simula nung naka-work from home ako compare nung pre-pandemic na on-site pa ang lahat? Naisip ko, ang taong tamad kahit saan mo ilagay, tamad pa rin yan. Oh, tignan mo to, nakaluto lang parang nag-workout na rin, mukha bang unproductive? Sa totoo lang, mas unproductive nga ako kapag ka-working on-site eh. Nakaka-drain kayang bumiyahe 3 to 5 hours round trip. Kailangan mong gumising ng maaga kasi iiwas ka sa rush hour. Pag uwian naman, magmamadali kang umuwi kasi traffic. Ang ending, uuwi kang pagod na pagod, wala ka nang magawa sa bahay kasi burnout ka na, matutulog ka, gigising ka na naman, tapos papasok ka na naman ng maaga. Ano yan, loops? Ayan, nadulas pa nga, karma. Balik tayo sa nakaraan noon, nung working on-site pa kami, halos ganun lagi takbo ng buong araw namin. Madalas kain na lang sa fast food kasi wala nang time magluto. Tapos yung saig sa bahay na akala mo barbershop sa dami ng nalaga sa buhok mo na naipon, tuwing weekend lang nawawalisan. Ngayon may nakita ka lang 5 talsik ng mantika, yakang-yaka, right all the way down, linis agad. Kapag naaalala ko talaga yung mga yun, ayaw ko nang maranasan ulit, lalo pa ngayon, mas lalo ko na motivate sa gawain bahay kahit may work pa yan. Parang pakiramdam ko tuloy ang sipag-sipag ko, pero ngayon lang to, bukas pahinga naman. Pagtapos sa gawaing bahay, dahil maaga pa, nag-aalat ako ng 2 to 3 hours sa pag-i-edit ng video para after shift ko, voice over na lang gagawin ko. After editing video, naligo na muna ako para fresh, tapos pwede na diretso tulog. Joke lang, yung extra time kung naghahanap ka ng self-growth, ang daming courses online. Gusto mong mahon yung skills mo, pag binigyan ka ng extra task other than what's on your job role, take that opportunity. Hello. Pakita mo yung bag. Smile. Ayan, may Ang work from home, hindi yan nag-i-encourage ng katamaran. It encourages employees to have integrity while working nang hindi binabantayan. O diba, may pa-franchise pa, partida, wala yang mechanics. Working from home is a huge blessing and better work-life balance talaga. You're enjoying your work that provides income and at the same time, you have quality time with your loved ones pa. Makes you dumber? No, it actually makes you smarter, kaya mabuhay tayo mga kadumber. O, English yon. Thank you, ChatGPT. Kain lang ako. Langya talaga dada, naipasok pa yung mukbang, kakatapos lang ng work, nagluto na naman ng burger at mag-movie night daw habang nagmumukbang. Sa totoo lang, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa work from home hybrid setup na yan. Ang dami kong time, ang dami kong nagagawa in one day. Hindi ko rin wino-worry kahit may sakit ako, kasi kahit may sakit ako, pwede ako mag-work dahil productive din naman. Samantalang dati kapag on-site, kapag tinamaan ka ng LBM, sick leave na agad. Naligo pala ulit ako kasi ang init, nakakamiss din naman ng aircon sa office. Wait lang, may tinatapos lang ako. Ano ba yan? Madaling araw na. Ano pang ginagawa mo? May tirang pagkain. Alam mo naman si mama, hindi niya nakikita. Parang pagkagising niya, o dikit ko sa CR. Ito yung tsura. Cake. Ito yun. Loko ka Cake. talaga.
pasta. Oh, ayan. Ito yung pizza. Sulatan ko din to pizza. Kasi makakala niya basura. Uy, baka naman tumatak naman dun sa ano, mismo Hindi, may pizza. ano, mayroon pa siyang papel sa loob. Yan na. Oh. Kasi alam mo naman yun. Pag hindi niya alam na ano, sa kanya, hindi niya kukunin. Iwan ko na lang kung di niya pa makita yan. Subo ka talaga. May food sa rep. Ano bang una niyang binubuksan? Mata siguro. Yan. Ewan ko na lang kung di niya pa makita yan. Kasi pagka ano nun, dito lumalabas yon mag-aano siya ng radyo. Ay, dapat dito. Para baka di niya mapansin. Wow. Laki-laki niyan. Dito para pagkabukas niya. Ayan. Bilisan mo. Bilisan mo. Mama, may food sa rep. Ganito itsura. Ang galing. CR. Ito yung kwarto niya. Sample. Ganun. Pagtapos ko nga gumawa ng mga walang kwentang bagay, ito na ang pinakamadugong ginagawa ko, ang pag-voice over tuwing madaling araw. Dito 4 to 5 hours ang nauubos ko sa pag-voice over. Wala lang, share ko lang na hindi madali mag-ubos ng 10 to 12 hours kasama pa pag-shoot ng video para lang sa $1 ni Lolo. Eh, sa wakas makakatulog na ako. Sana walang na-inspire. Hey Google, turn on the lights.